Bukod po kay Neri Naig, isa pang celebrity ang dawit sa mga kaso kaugnay sa pag-invest sa Dermacare. Ay sa abogado naman nagreklamo halos 90 million pesos ang na-invest ng mga complainant. Saksi, si Bernadette Reyes. Ang mga kasong kinakaharap ngayon ni Neri Naig nag-ugat sa panghihikayat umano ng Dermacare na mag-invest ang mga kliyente nito kahit na hindi otorisado ang kumpanya na mag-solicit ng investment dahil hindi sila rehistrado at wala rin silang lisensyang magbenta ng securities. Ayon sa abogado ng mga complainant, halos 90 million pesos ang na-invest sa Dermacare dahil sa tiwala nila kay Miranda at sa mga tulad niyang endorser. Sa ilalim din ng franchise agreement, may guaranteed return na 12.6% kada quarter sa loob ng 5 taon, hindi pa kasama dyan ang discount sa services ng clinic. 2023 na magtalbugan ng mga cheque ng Dermacare na maglabas ng abiso ang Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya. Nakita namin sa Beyond Skincare na nakita namin yung kanyang franchise agreement. Yan. Hindi, sabi namin security stock. It is an investment contract. So we warned the public. October 2020, naging franchisee at endorser si Naig ng Dermacare. Pero pagdating ng September 1, 2023, sinabi ni Neri sa isang post na wala na siyang kinalaman sa kumpanya. Pero ayon sa abogado ng mga biktima, kasama po siya sa mga kinasuhan namin as endorser. Gawa po po siya sa mga dahilan, sabi ng aking mga kliyente, kung bakit po sila ay lalong nagtiwala sa corporation na yon dahil alam po nilang matino naman po yung mga artistang endorser. Sabi rin ng SEC, kahit mga endorser maaaring sumabit. Yung nagbebenta mismo ng securities, yung salesman, yung broker, yung endorser, kailangan registered. Sa ngayon ay nananatili si Naig sa Pasay City Jail Female Dormitory. Habang nakapending naman ang kaso ng SEC sa Dermacare sa Department of Justice. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dermacare at ni Naig. Bukod kay Naig, may isa pang celebrity na kasama sa kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code kaugnay sa pag-invest sa Dermacare. Ayon sa abogado ng mga complainant, isa ring endorser ang hindi pinangalan ng artista. Kinasuhan po namin, ma'am, ay lahat po ng board of directors nila doon sa Dermacare Corporation na yon. Lahat po ng mga endorsers, siguraduhin po sana natin na yung ini-endorse nating produkto or corporation or services ay legitimate po. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, 26 na araw na lang, Pasko na. At nagliwanag po ang Pasig River at iba pang atraksyon sa Manila ngayong pinailawan ang iba't ibang landmark sa lungsod. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie! Pia, damang-dama na ang magic ng Pasko dito nga sa lungsod ng Maynila dahil yan sa pagpapailaw sa mga gusali at historical landmarks sa lungsod. Mas pinakulay ng mga tugtog pang Pasko ang pagpapailaw sa Christmas tree na nakapwesto sa esplanade sa tabi ng Pasig River. Tuwang-tuwa nga yung mga inabutan naming namamasyal ngayong gabi rito. Animoy nasa ibang bansa raw sila. Maganda po, maganda po. Malaking pagbabago po dito sa sa pasyalan ngayon. Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa po siya. Opo. Ano po pinakagusto dito? Ito pong pag-ilaw sa Christmas tree. Sa ganda raw ng mga palamuting pampasko, limot sandali ang mga problema. Ang ganda talaga, ang ganda. Opo, para nasa ibang bansa na. Malapit na. Malapit na sana all. Ano po gagawin niyo sa bonus pagkatanggap? Pamigay sa pamilya. Ano ba nilook forward mo sa Christmas? Talo-talo po kami mga family ko po. Sobrang ganda. First time namin pumunta rito. Kamusta po yung mga kids? Ito, masaya sila at saka enjoy ang mga bata. Nakakaganang loob. Dagdag sa atraksyon sa esplanade ang mga naka-costume na pinipilahan para magpa-picture. Ilang Tiangge stall rin ang makikita rito na may samot-saring paninda. Sakaling magutom sa pamamasyal, no problem dahil maraming food stalls. Kasabay ng pagpapailaw sa esplanade, pinailawan din ang higanteng Christmas tree sa tapat ng Manila City Hall. Hudyat daw yan ang selebrasyon ng Kapaskuhan sa Kapitolyo ng bansa. Bukod sa Christmas tree, nagbibigay aliw rin ang katabing dancing fountain.
Mula sa himpapawid, kita ang maliwanag at makulay na Christmas decorations sa paligid ng Manila City Hall. Ang makasaysayang Metropolitan Theater muli ring nagningning. Pinailawan ang mga gusali at pader sa Intramuros at National Museum. Inilawan na rin ang mga parol sa mga pangunahing kalsada ng lungsod. Pia, nakakapagbigay saya raw ang pagpapailaw sa mga Christmas decoration sa pangunahing kalsada dito nga sa lungsod ng Maynila. Napapawi raw ang lungkot at bigat ng dinadala. Pwedeng ma-enjoy ng ating mga kapuso ang pagpasyal dito nga sa may Esplanade, dito nga malapit sa Maynila hanggang hating gabi. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.